comment your prediction with the hashtag SmartPowersMDLS2. And one lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. So kinakailangan tama ang sagot nyo at nakapag-comment kayo. So remember guys to keep an eye out for the poll kasi kami, we will be keeping an eye out na rito. Oo, laban na agad sa pagpasok sa kauna-unahang serye dito sa ikalawang season ng MDL Philippines Season 2. And this is gonna be a Jungle Fanny ni Zaida versus the Jungle Martes ni Takinaga. So, doon pa lang sa specific matchup na yun, naman yung Martes eh. Maaga-aga yung pagkakasalubong din, no? Nung mga ine-expect na nga nating magro-rotate agad-agad. It's again, Aizawa and Steve together with Santi Sucre versus Curtizy, ang kauna-unahan nilang naging pagtatapat, literal. Then, dito sa season at dito sa ating laban, may impormasyon sila. Hinggil sa isa't isa. Hinggil. Talagang nakaririmarim ang sinapit ni Aizawa doon kasi muntik-muntik na siyang mabigyan. Ito yung sinasabi natin, kung damage output ang usapin, napakataas na meron ang Echo Proud. Kahit hindi pa level 4. Kahit wala pa mga ultimates yan. Yung poke damage ng Farsa, even yung power of nature ng Grok, it's too much to handle for Faramis at this very early. Kaya nagre-reflect naman din siya sa nakikita nating gameplay na pinapakita ng Echo Proud right now. Medyo sila yung mas nakakaangat din in terms of yung talagang pwestuhan sa mapa. And at the same time, hindi sila nag-hesitate na or sila yung paulit-ulit na nakaka-rotate ng una. Kasi nga, sabi mo nga, power of nature together with the clear capabilities na meron si Curtizy as early in this game, talagang nag-aalaw lang, no, na mabilis at makauna lang sila palagi sa kanilang mga gustong puntahan. At napakabilis na mga pangyayari. Kasi matapos ng iilang pag-ikot, turtle na pala agad ang ating makikita. 2 minuto na nakalipas, pero mukhang si Imbading ang gusto ng mga miyembro ng Echo Proud. Nandito naman si Steve at si Aizawa, pero mukhang baka atrasan lang din. Ito yung early pokes prior to the first turtle. Sobrang halaga niyan. Position-wise, kailangan ng Echo nun. Kung tumama yung curse of the crowd din, no, kanina, possible na medyo mas delikado yung sinapit at that moment ni Bading. And ngayon, alam na rin ng Echo Crowd na wala yung kanyang flicker. And isa ito sa mga pinakamalaking magiging basihan mo sa kung uunahin mo nga or pepwestuhan mo na yung turtle dahil sobrang malinaw na kung ano yung advantage na meron ka. Aside from the fact na kanina pa nga nakakauna sa pag-ikot yung mga mid laners ng Echo Proud. Tingnan mo naman yung espasyong kanilang nabubuo dito sa turtle. Grabe. Yung control na hawak nila, lapatan mo pa nung feathered airstrike kayo ni Curtizy. Na tila ba, walang pwedeng makalapit ni isa. Alam mo, ang ganda rin ang ginawa ng Echo Proud dun sa prior to that. Talagang sinubukan nilang kunin si Imbading para mahirapan pumesto yung game lab doon sa turtle. Knowing na ni Zaida, kukunin pa niya yung purple buff niya bago siya makipagsapalaran doon sa turtle area. So in that way, nakuha nila yung position. Nung kinuha ni Zaida yung purple buff niya, free of charge yung pagkuha ng turtle. Hindi na nga nag-contest pa sa Takinaga doon. Props to Echo Proud for actually somewhat delaying that turtle na alam nilang mapapadali talaga yung kanilang pag-secure dahil kumpleto na sila. Especially yung presence ni Zaida ay nandoon na. Pero mukhang ang game lab ngayon, naghahanap na rin naman sila ng posible nilang maging sagot. Kaso si Zaida pa nga yata ang maunang lumipad. Pero all the while, nangyayari ang lahat. Meron tayong naging kaganapan doon sa top. James winning that 1v1. Terizla versus that X-board ni Imbading. That's the first blood ng ating laban. Surprisingly, 4 minutes nung nakita natin yung unang pagpatak ng dugo. Dito sa dalawang kupunan na to, na alam natin, mainit agad ang pwedeng ibigay. So, doon pa lang sa point na yon, nire-respeto nila yung power spike ng bawat isa. And at the same time, yung kayang ibawi doon sa mid-game. Hindi biro yung poke potentials na ipapakita nila. Hindi lang basta-basta poke ang inilalabas ngayon sa atin ng Echo Proud. At mukhang si Zaida, tatry niya rin naman na mahanap. Pero hindi lang basta kill ang hanap ni Zaida. Ang agaw pala ang intensyon niya. Yung gusto niya sanang kunin si Steve. Pero nakita niya, ay, hindi pa pala mamamatay.
nakapag-heal. So, ay, may orange. Oo. Ito na lang. Oo, total. Parang lilipad niya lang tapos nagulat siya, nasa harapan na Oo. niya. Inihain na eh. Hihain sa kanya. Kukunin na lang niya at nagkasubukan nga sa pagkakuha ng objective na yon ang dalawa nating junglers. At mukha namang talagang naging successful na naman. May malinaw na kalamangan na naman na namamagitan dito sa dalawang kupunan in favor of Echo. Kaya tignan mo naman ang kanilang ginagawang paglipad at pagsayaw. Mukhang wala silang pagdadalawang isip na talaga namang iti-take down si Takinaga in that mid lane turret. At umabot pa nga yung Renner's Apathy. Saktong-sakto rin yung paglipad ni Cortese nung nakita niya na, ay, may natira, gapiso. Nandun siya para tapusin yung mission. And another turtle ay pwedeng makuha na ng Echo Proud without any contestation from Game Lab. Malayo pa si Takinaga. Pero nagbibigay naman ng vision itong si Invading, but wala talaga silang ready holder pa na pwedeng rumisponde sa sitwasyon. Kaya naman, Echo is getting this advantage, a 3K gold lead and a 3-0. Medyo yung nakita natin kanina na ginawang desisyon ng Echo Proud na pagkakita kay Steve, sige go na to. Okay lang, kahit i-burst down na natin siya, kaya naman natin yun. Samantalang si Santi Sucre, medyo nagagawa niya pa talaga na harapan eh. Kaya niya pa na ilaban o isustain yung kung anumang mga members ng Game Lab ang lalabas sa kanila dahil malinaw na hawak-hawak na lang ngayon yung lamang. Kinakailangan na lang nilang gawin as of this moment ay magsimula nang mag-convert sa objectives dahil kanina pa nila nakukuha yung turtle at kanina pa sila nakakuha ng advantage. Kailangan makuha pa yung transition. Kumbaga, yung mas maraming benepisyo mula doon sa pagkuha ng mga main objectives of the game. Turrets ang tinutukoy at ito yung target. Mukhang sinisimula na kanila yung pag-convert agad-agad. Ngayon din, yung TZ ginamit na yung kanyang Blazing Duet just to attempt to clear the minions. Ngunit hindi naman siya magtatagumpay dahil tiniming talaga ng Echo Proud na sabi nyo, convert? Eto. Ayun na. Eto na. Kumbaga, nasa isip pa lang natin, ginagawa na pala nila. Sinasabi pa lang natin, tapos na nila. Papunta ka pala. Oo. Pabalik siya ako. Iba yun. Ay, di no. Ibang panahon yun. Pero dito sa panahon na to, mukhang mid lane yung gusto kasi 3 laban sa 4 yung tagpo. Atrasa na lang din muna kasi alam nilang kung sabayang bigkas ang labanan, may kakayahan yung Game Lab eh. Kasi yung setup ni Steve, meron pang Cult Altar itong si Aizawa. So, nirerespeto ng Echo Proud yun. Ang gusto nila, kahit sino makitang mag-isa, bigyan na. Hindi pwedeng all in din nila considering na may turret pa doon sa gitna. Yun yung isa pang pwedeng panghawakan ng Game Lab para baliktarin talaga yung sitwasyon. Kasi nga, gaya ng nasabi mo, napakarami talaga nilang opportunities para baliktarin yung sitwasyon na yun. Kaso si Invading, kinakailangan munang gumulong-gulong papalayo. Dahil talagang ang Echo Proud hindi man masyadong nag-risk. Nandoon na naman yung setup mula kay Santi Sucre. Pinaulan na ng Bennett's Rage. Kaya naman yung Cult Altar, napilitan na si Aizawa na ginamit. At with that, isa na namang depensa ang kinailangan gawin ng Game Lab. Ay, sinasabi natin eh. 4 ultimates have been used by Echo Proud. Sabihin na natin na 5, kasama yung 2 ultimate ng Beatrix. Walang nabawasan sa Game Lab. Just 2 ultimates have been popped off. Yung ultimate ni Invading and ultimate ni Aizawa, pero ngayong wala ka ng ulti, ikaw na lang pala! Pero si Steve doon, wala mo nang mapapatama sa Minyokan Fury. Sumasayaw si Takinaga papalayo, pero kahit ano pang sayaw ang gawin mo, hindi ka na makakatakas sa mga lipad ng mga kable at ng mga sandata ni Zaida. Si Invading ang gusto nilang sundan at isunod at hindi na rin siya makakatakas pa. Double kill para kay Zaida. First 2 kills ni Zaida doon sa major team fight na yun pa nang galing prior to or after that turtle take. Echo Proud right now. Ang mission lang nila, wala nang Cult Altar, go. Go. Yun na yun. Yun ang ano nila, go signal. Go signal. Kapag wala ang Cult Altar, wala yung tagahawak noon, lalo na. Pwede na talaga nating ilaban ito. At makikita natin ngayon kung paano inuunti-unti na talaga ng Echo Proud yung kanina pa natin sinasabi na pag-convert. Dahil yung mapa ng Game Lab, paliit na ng paliit. Habang hirap na hirap o hindi pa natin sila nakikita nakakahanap ng bawi. At speaking of bawi, hindi na namang pagbibigyan ng Echo Proud na makakuha ng bawi ang Game Lab matapos nilang bigla na lang i-take down doon si Aizawa. Surprise kill. Feathered airstrike, kable cutthroat. Yun lang ang kailangan. May penalty zone pa dito mula kay James. Pero yung knock-off ni Steve ay ininta lang nila. Ngayon nagsusunog-sunog si Invading ng mga members at si Santi Sucre yung target niya. Pero Torre ang gusto ng Echo. Sasabihin ko pa lang, kanina pa nakakagulat yung mga wild charge. Pinakita na naman sa atin ngayon ni Santi Sucre. And that kill will be falling into the hands of James. Ganda. Pero napakaraming Ganda. nanakap doon na Minyokan Fury.
Curtizzi! Kaso yung pwesto ni Curtizzi doon! Talaga namang pinabagsakan na naman sila ng Feathered Airstrike. James is down, pero so is Imba Ding. Mapapapa kanyang immortality. Makakatakas pa nga ba siya? Makakatakas pa! Kapiso na lang yung buhay niya. Hindi pa enough yung damage na binigay ni Curtizzi doon. And sabi mo nga, Curtizzi, yung pwesto ni walang makaabot sa kanya. Kanina pa niya ginagawa na, okay, may clash. Teka, hanap muna tayo ng ideal pwesto para talagang malapag natin ng sobrang sulit yung kada patak ng Feathered Airstrike. Naghanap siya ng magandang signal. Ay, dito 5 bars ako. 5 bars ako dito, pwede natin ilapag. Ngayon si Takinaga ay maiipit na naman mula sa mga pader ni Santi Sucre. Nandito naman ang buong tropa ng Game Lab. Nag-aabang kasi yung Lord, yung next na possible target ng dalawang kupunan. 10-1 score with an 8K gold lead para sa Echo Proud. Medyo mahirap yung kinakaharap ng Game Lab ngayon. Pero speaking of 5v5 sa bayan, nakikita mong kaya nila eh. Kaya iniiwasan din ng Echo Proud na sobrang makipaglaban kapag alam nilang kompleto ang Game Lab, meron pang mga tore na hinahawakan. Pero ngayon, Imba Ding trying his best to get some information para sa kanyang mga kasama. Kaso kapalit yata nun yung kanyang Firaga armor. Pero alam na nila, wala nang wild charge tsaka penalty zone. Wala na rin Feathered Airstrike. Doon mabilis lang naman yung cooldown ng Feathered Airstrike ni Curtizzi. But still, pwedeng pumalagang Game Lab ngayon. Sinisimulan ng kanila pero ang sakit! Takinaga! Nearly falling into the hands of the Penetrate as well as that combo na pinakita sa atin ni Curtizzi. Pero makakatakas pa naman siya. Kaso nga lang, ang Cult Altar din, napilitan na si Aizawa na gamitin. Ito na yata yung panibagong go signal na naman ng Echo Proud. Santi Sucre is soaking the damage coming from the members of Game Lab. Nakapwesto rin si Outplayed. Ito yung Beatrix na sobrang angas. Humaharap tapos nangi-sniper ng ganong kalapit. Bakit kapag ako ang nagda-dash in, napapagalitan ako? Ako din eh. Pag yung mga marksman na may dash tapos nagda-dash in ka, nasisigawan ako eh. Bakit naman? May narinig, pre, ba't ka nag-dash in, pre? Ito, si Dashin. Ay, kaso nga lang yung bagsak sa may flicker combo na ipinamalas na naman ni Curtizzi doon. Nakahanap na siya ng signal, pero naganap pa siya lalo. Binus niya, ni-network boost niya. Imagine naka 5G network ka lang ng smart. Pero nag-wifi ka pa, ganun kabilis. Yung signal na binigay ni Curtizzi and the Lord will fall to the hands of Echo Proud. Kayang bumawi ng Game Lab dito. Nakikita natin yung potential sa teamfight. Pero kailangan nilang maging mindful dun sa timing ng mga skills na binabato nila eh. And I think ito yung isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon for an X-Borg XP laner. Kasi siya yung inaasahan mo na talagang manghaharas, pero at the same time, hindi niya yun magawa. Dahil yung Firaga armor niya, palagi at natatanggal netong Feathered Airstrike lang, or even nung napapatamang surprise Renner's Apathy na manggagaling nga kay Outplayed dito. And again, we have to give it to Santi Sucre na kanina pa parang, parang nagpapakita lang sabay, manggugulat siya, nakadikit na siya sa'yo, mag-wild charge papasok. With a 106 KDA, siya yung kanina pang harap ng harap pero never siyang nabigyan ng Game Lab. The only man na namatay for Echo Proud is gonna be etong si James na alam naman natin, well, the initiation from this Terizla. Yun yung maaaring i-punish talaga ng Game Lab pero may pagkatok na yung Lord. Dalawa yung target, gitna at yung baba. Basag na rin talaga. Look at Echo Proud. Talagang yung Tore lang ang gusto nila. Ayaw nilang pumalag ng teamfight, no? Nagagawa nilang i-manage kahit na napakaganda nung posibleng wave clear na ipakita sana ng Game Lab. Kaso si Zaida, lumilipad-lipad na rin. The Lord is already down, pero at the cost of what? Tatlong inhibitor turrets din na nawala sa kamay ng Game Lab. Tinatry na rin nilang hanapin yung laban. Pero ang Echo din naman kasi alam nila na kinakailangan natin i-timing to. Hindi pwedeng mabaligtad yung ating sitwasyon. Hindi maaari. Kailangan natin panghawakan yung kalamangan na kanina pa nating hawak mula simula ng laban. But still, nabanggit mo nga, Game Lab with the clear wave potential. This is an X-Borg AOE. This is a Paramis AOE. Mas maraming target, mas masakit. This is a clone na mas masakit talaga ang damage ng Blazing Duets sa minions. Kaya meron silang kakayahan na tanggapin yung paparating na minions mula sa Echo Proud. Pero ang Echo kasi sinusulit din nila eh. Na 1 by 1 tapos
capable na sila na sabayan yung bawat pasok ng minion waves. At nakita naman natin with just one Lord, natanggal na nila lahat ng inhibitor turrets dito ng Game Lab. At yun yung mas magiging pahirap sa kanila. Kahit na ano pang ganda yung wave clear na meron sila ngayon, kung yung minions na lumalabas na sa base ng Echo, literal na ito. Yung mga may built-in armor lalo na makukunat at mas masasakit. Talagang they purposely delayed Oo, yung Lord. Parang talagang pina-evolve nila. Pero nagugulat na lang tayo kasi pag binibitaw yung feathered airstrike, it's either kalahati o 3/4 yung bakas. May maririnig ka na parang galon. Yung naglo-loading na yung runners apat. Pag narinig mo na yung na yun, may maglalapag na. Oo. Lahat ng mga nasa area nun kabahan na kung kayo yon. Ganoon kataas yung damage output na meron yung Echo. Again, because we're looking at a nearly 11k gold lead in their hands. Kaya naman hindi na natin ikinakagulat kung bakit ganito nakataas o kung bakit yung single ultimate na bagsak ng Feathered Airstrike or Render's Apathy sapat na para kalatiin yung buhay ng mga miyembro ngayon ng Game Lab. Pero si Takinaga mo naibig yata dito. Dalawa sila naman nakahanap doon. Kaso si Steve din nakahanap ng paraan para ilayo at ihiwalay yung iba pang mga miyembro ng Echo. Kaso mukhang ngayon, siya naman yung may iwang mag-isa. At sa ganyang ginawa kanina, mukhang kinailangan talaga na siya'y mapatumba. Steve, ang ganda sana ng pagharap niya eh. But unfortunately for them, hindi na sila makalapit doon sa area ng Lord. Takinaga tried. Pero yung wild charge na naman, yung placement ng pader ni Santi Sucre, saktong-sakto na kapag wala ng crowd control immune yung Martis ni Takinaga, bibigyan niya na agad ng... Hindi discount yung binibigay niya eh. Isipin mo yung paghihintay na ginawa dun ni Santi Sucre talaga na. Andiyan na yung padero, abot kamay na yung wild charge, pero hanggat alam niya na may immunity, hindi niya kinasa. Pero ngayon naman, yung depensa sa Lord, yung kinakailangan nila munang gawin. At mukhang wala na basta-bastang depensa dahil si James pumasok na din. Takinaga is down, Blazing Do It, ginamit na rin yung easy, but the Lord is still up. Nandiyan na rin yung lahat insanity dito ni Ibading, pero ang sabi ng Echo, wala kaming ibang target dito. It's only the base we're after, and they will secure game number 1. First blood. Para sa Echo Proud. Masasabi natin na parang one-sided game yung nangyari. Diba? Although yes, yung kapasidad, yung potensyal na meron ng Game Lab ay nakikita natin, pero ang daming kailangan i-consider. Timing-wise, position-wise, and nabanggit nga natin, position ni Curtizi is there. Yung timing nila, when to go, kapag wala ng Cult Altar, and even yung targeting nila na umabot sa punto, kahit yung Minotaur, kahit si Steve, kahit si Imbading. Alam mo, si Curtizi doon, tsaka si Outplayed, masyado silang safe. Protektado talaga at hirap na hirap maabot. Considering the fact pa na medyo minimal lang talaga yung pang-abot na meron dito ang Game Lab. They want an all-out fight kung saan makikipaglabanan talaga sila tapatan kasi doon papasok yung possible clean-up na gagawin ni Takinaga with the Martis. Doon papasok yung pwede na lang i-damage up front with the Claude or even the Faramis na hawak ni Aizawa. Kaso, yun yung exact type of clash na iniwasan naman ng Echo Proud. Laging malayuan. Tapos, isa lang yung humaharap. Nabanggit mo na the range, di ba? Yung Feathered Airstrike, yung Renner's Apathy, maximize to its full potential. Pinakita ng Echo Proud kung paano gamitin. Di ba? Naging question pa nga sa atin dito sa meta ngayon, gana pa ba yung mga Beatrix? Knowing na wala ng Hasklo. I mean, may Hasklo pa din, pero iba na yung effect. Iba na siya. Diba? Nagbago na. Gana pa ba yung mga Mage Harsa? Kasi yung Burst, dahil sa new emblem, alam mo, pili ko dami kailangan i-breakdown ng ating analyst na si Athena para sa laban na to. So, muna, pasok ka na! Athena, list na muna ang inyong makakasama upang i-breakdown natin isa-isahin na magandang gaganapan doon sa unang laban ng Echo Proud laban sa Game Lab. Athena nga pala inyong makakasama at muli, titignan natin kung ano nga bang mga naging item build at ano nga ba ang ilan sa talagang nakapagbigay ng purong damage dito sa Game Lab from the side of Echo. Looking on to my left side, mapapansin natin
na lock item na dito si Outplay and as well as si Curtizy. But looking onto the emblems as well, dito natin mapapansin na sobrang laki na naging effect onto the recent patch, or pwede natin sabihin hindi talaga super recent, but dun sa huge adjustment when it comes to the addition ng iba't ibang klase ng combinations that you can achieve or you can create when using this kind of emblems. You have a tier 1, tier 2, and tier 3. But looking closer, even onto the items, and pagdating na nga lang din dito kay Outplay and kay Curtizy, sabi ni Brigida kanina, pag narinig mo na yan, automatic. There's a danger incoming. Echo with a 13 score to 1 ng Game Lab. Every event, naging one-sided ng mga matches. But not only that, there's a new player in the block. Hindi man siya si Daddy JP, but still, na-exceed